Maligayang araw ng Sabado! Yes, it's Sabbath Day, araw sa Panginoong Diyos. Kaya naman, ang bawat isa sa amin ay tapos ng mag-Sabbath service, kaya naisipan naming pumunta ng Aplaya upang doon kami mag-spend ng AY at doon na rin kami magpapasunset. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel! At iyan nga, Vorlo at Vorla, naririto na naman muli ang iyong ate. At napagdesisyon na naming mag-AY sa Aplaya ng Chongkoko at Chiang Melissa. Kami nga ay kumakanta diyan habang kami ay naglalakad. At last, andito na kami sa Aplaya. Here we are! Ang ganda nga naman pala dito sa Aplaya. Hindi masyadong mainit dahil medyo palubog na ang araw. Pero alas 4 na kami nakarating dyan. Kaya parang AY to sunset ang aming ginawa diyan. Kami pala ang magkakasama. Ito si Chang Dors, isa sa mga kapatiran na napaka-active. Ito naman si Ate Retty, si Chang Lani, si Shilan, si Maya, at si Grace Ann. Meron pa kaming kasama, si Ate Joy, at si Kuya Sorry. Hindi magpapahuli ang dalawa, pero nahuli sila. Si Kuya Migs ni John Mark at si Chang Delia, hindi ko na naipakita ang mukha. Kami nga muna ay magkakantahan diyan. The rock at last, I'm on the rock at last. My soul has found the resting place. I'm on the rock at last. How about you? Yan. It's attrition talaga kami. I'm on the rock Yan. Sige. My soul has found the resting place. I'm on the rock at last. How about you? I'm on the rock. I'm on the rock at last. I'm on the rock at last. My soul has found a resting place. I'm on the rock at last. How about you? I am the rock at last. I am the rock at last. My soul has found a resting place. I'm on the rock at last. How about you? I'm on the rock at last. I'm on the rock at last. My soul has found a resting place. I'm on the rock at last. She's on the rock at last. She's on the rock at last. Her soul has found a resting place. She's on the rock at last. How about you? How about you? I'm on the rock at last. I'm on the rock at last. My soul has found the resting place. I'm on the rock at last. How about you? I'm on the rock at last. I'm on the rock at last. My soul has found the resting place. I'm on the rock at last. Hey, she's I'm on the rock at last. I'm on the rock at last. My soul has found the resting place. I'm on the rock at last. How about Kyle? Kyle! Ati kami bibidyohan! Nasa taas! Kyle on the rock at last. I'm on the rock at last. I'm on the rock at last. My soul has found a resting place. I'm on the rock at last. He's on the rock at last. He's on the rock at last. His soul has found the resting place. He's on the rock at last. How about you? I'm on the rock at last. Oh yeah, I'm on the rock at last. My soul has Version. found the resting place. I'm on the rock at last. How about you? I'm on the rock at last. I'm on the rock at last. My soul has found the resting place. I'm on the rock at last. At syempre, si Jesus ang ating rock or bato ng buhay. Pagkatapos nga na yan, ay ginawa namin ang program na panghapong program. Nag-opening song kami, nag-opening prayer, at ganun din, meron kaming special number. At ang naghandog nga ng awit papuri sa Panginoon ay ang dalawang kabataan na si Kuya Soti at si John Mark. Kaibigan mo siya,
kaibigan mo ang Diyos. Pagkatapos naman ng awit ay nakarinig kami ng isang mensahe patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay kung ating maunawaan ay hindi kayang sabi doon ang luwang at lalim ng kanyang pag-ibig ay hindi kaya sukatin. Doon po lang natin maunawaan sa John 3:16 na sapagkat gayon na lang ang pag-ibig. Alam niyo mga minamahal, ang John 3:16 ay palasak na. Pero ang John 3:16 ay napakalalim ng kahulugan. Kung ating sisiya sa atin ang John 3:16 ay napakalawak ng kahulugan niya. Ang pag-ibig ng Panginoon, sabi ng aklat ng Juan, itong tao na walang kapag-apag-asa, binigyan ng pag-asa. Kasi walang tao maliligtas doon sa kanyang sarili. Ang tao ay nailagay sa kalagayan na siya ay aba. Bakit aba? Kasi walang maski sarili niya, hindi makapagligtas sa kanyang sarili. Yun yung kalagayan na mayroon ng isang tao. Kung hindi nag-initiate ang Panginoon na magbuluntary, wala na talaga pag-asa ang tao. Kaya nga ay doon sa tao nga mga kapatid ay walang naging karapat-dapat na pantubusay. Maging nung panahon ni Eva, ni Adan, nag-aantay din sila ng Mesiyas. Ang kung pala noon ay si Kristo na mismo yung anak ng Diyos. Isang napakagandang mensahe patungkol sa pag-ibig ng Diyos ang ating narinig sa mga oras na ito. At sa pagkakataon naman ito, ang naging sunod naming programa ay ang humanap ng mga bagay sa aming kapaligiran na makakapagpasimbolo sa buhay namin bilang isang Kristiyano at kung papaano ang Panginoon ay naging kasama namin sa buhay na ito. Inaralan ko ito kasama ko ang Panginoon at ang sarili ko sa aking buhay. Sapagkat pag minsan, ako ay nandalanta rin gaya ng bulaklak. Ito nagre-represent doon sa aking panghihina bilang isang mananampalataya. Pero kapag kasama ko ang Panginoon, ito yung muling nanariwa na nagre-representa sa pagpapanumbalik ng aking kalakasan. Gamit ang biyaya ng araw na siyang tumatanglaw at nagliliwanag upang kapanatili at kapanumbalik itong kasigasigan. Ang sa akin ay bagay. Ano pong bagay, Janela? Damit. Okay, damit. Yan. Sapagkat ang damit ay bahagi na, ito isang bagay na nagtatakip sa aking katawan. Sa aking katawan ko katawan. At isa sa bahagi na ang katuwiran ng ating Panginoon ay inihalin tulad sa kasuotan na ito ay makapagtatakip sa ating kasalanan. Kaya ibig sabihin kapag ibinis natin ang katuwiran ng ating Panginoon, hindi yung ibig sabihin ay hindi makikita yung ating kahubaran. At ito yung nagbibigay sa akin ng pag-asa dahil gaano man, kagaya ng sinasabing gaano man kamakasalan ng tao, kung ating lalapit sa Panginoon at siya ating tatanggapin, ay kanyang bibisan ng kanyang damit ng katuwiran. Ang akin po ay kahoy. Dahil po, kaya po kahoy, sa ating buhay, tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng iba't ibang talentong marirelate ko sa aking sarili. Maaaring ako ay may talent sa pag-awit, mayroon akong talent sa pagsasalita, at iba pang talent. Kagaya ng kahoy, ang kahoy ay mayroong kanya-kanyang gamit. Ang kahoy ay pwedeng maging panggatong, pwedeng ang kahoy maging panghaligi ng bahay, pwedeng para matayong lamesa ay kailangan ng kahoy. So kagaya din natin na tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw, tayo ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon ng iba't ibang talento na tayo rin ay kinakailangan na ito ay magamit natin sa pagpapalago sa kanyang gawain, kagaya ng kahoy na meron kanya-kanyang gamit. Ano pa sa inyo? Isang ugat. Itong ugat na ito ay representa sa akin bilang ako'y magulang sa aking tahanan. Na hindi ba ang Panginoon ang isang puno. Tapos ang puno ay may mga dahon, may sanga, may ugat. Bilang isang ugat, ako yung dapat ay matatag na kumakapit sa ating Panginoon. Para itong mga sanga, itong mga dahon, itong mga bunga, ay manatiling sariwa doon sa puno. Manatiling nakakapit. Ngayon, bilang ako'y ugat, ako yung kakakitahan ng sabing ikahinaan. Ay yung lahat ng konektado sa puno ay mawawala. Kaya bilang isang ugat, kailangan kong manating nakakonekta sa ating Panginoon, nakakapit sa Kanya. Para yung aking mga sangat, yung mga sangat bunga ay
Huwag mang lupay-pay, huwag malanta. Ang napili ko po ay itong umang. Ito ay isang bagay na ito yung nilikha din ng Panginoon. Bagamat siya ay hindi malinis, bagamat siya ay mababang uri. Kung ikukumpara sa aking buhay, ay malinis pa itong umang. At siya ay inosente. At kung ikukumpara sa akin, ay kagaya ko na mahina, hindi karapat-dapat sa Panginoon, ngunit mahal ng Panginoon. Itong mga lobby ay ayokong pakawalan sa aking buhay din sa nangyari kanina. Saan ang nakita ko ang Panginoon na di ba't ang ganito ay pinapahigpitan? Saan ang pinapantali ko? Kung saan ang Panginoon ay bigkis. Siya ang nagbigkis sa akin para hindi bumitaw. At siya ang nagbigay sa akin ng maglakas. Amen. Iyahan tulad sa sarili ang puno bilang isang mananampalataya na lumalago ang aking pananampalataya dahil siya yung nagdididik at nagbibigay lakas sa akin. At tulad ko din ang ating Panginoon sa isang puno na kung saan pwede natin siyang puntahan kung tayo man ay nakararamdam ng problema o ng kasiyahan. Man ay damo. Pero kung titignan niyo ang damo ay kung titignan niyo ang damo ay parang walang halaga, di ba ga? Ito ay lalo na sa mga magtatanim, ito ay parang problema. Salad, parang ano? Oo. May problema ka. Hindi. Yung depende lang, depends. Tapos, pero hindi natin alam na ito ay napakahalaga dahil lalo na sa mga hayop, pagkain ito ng mga hayop. Yan, kung ikukumpara sa akin, ay ito ay, kumbaga man ay, di ba, ito parang ginagamas, kasi may mga pagsubok na darating sa buhay. Pero kahit anong pagsubok man ang dumating, ito ay tutubo at tutubo. Ang akin pong napili ay isang styrofoam. Okay. Kung makikita po ninyo ang styrofoam, pag itinapon mo sa lahat ng liquid, ay lumulutang. Nung narealize ko po na nung hindi ko pa nakikita, nasusumpungan, nakikilala ang Panginoon, ang buhay ko ay lubog sa kasalanan. Sa lahat ng makasanlibutang bagay. Ako po talaga ay malayo sa Panginoon. Napansin po yun ng ibang mga kapatiran. Ngunit nang makilala ko ang tunay na Panginoong Diyos, para akong isang naging styrofoam. Nakalutang sa lahat ng problema dahil may makakapitan akong Jesus sa aking buhay. Ang akin naman ay ang kinuha ko lang na characteristics na ito ay yung patuloy niyang pag-grow. Yung kung ikukumpara sa akin ay hanggang ngayon ay kailangan ko pang mag-grow dahil ako ay mahina pa. Nakikita naman niyo dito sa halaman na ito na siya una may maliliit na dahon na kung saan pag natutuyo ay napipitas tapos ay lumalaglag sa lupa, nagiging pataba. At yung patabang ay magiging, alam ito ni Maya, siyempre lagi yung patabang ay yung malalaglag, halimbawa yung mga una kong kaalaman, nagiging siyang pataba dun sa bago kong malalaman. Kaya patuloy na nag-grow ang aking pananampalataya sa Panginoon na siya ay aking kasama. Kaya sana ay kahit ano ay yung saan mang pagsubok, bagyo ang dumating sa ating buhay ay manindigan tayong siya. Tubig. Yan, tubig. Alam mo ang tubig, mga naman kong kapatid, ay ang tao pagka siya ay tumagal ng 1 linggo na walang kain, kahit basta't may tubig, buhay pa rin siya. Kaya napakahalaga ng tubig. Isa sa kinakatakutan ko sa laot, yung maubos na ako ng tubig. Kapag ako naubos na yung tubig, ay pero para baga akong nabubulunan. Sabi ng Panginoon, ay uminom man tayo ng tubig, nauuhaw pa din. Kaya may pangako siyang tubig ng buhay na pag uminom ay hindi na muling mauuhaw. Ang Panginoon din ay bumubukal na parang tubig na hindi na uubos. At kung ating papansinin, ang salita ng Panginoon, pag masaya magsasalita na, ay parang nagaslas ng tubig. Kaya kung ating ibubuhos yung tubig, parang ganayon yung buhos ng Panginoon. Sa mga matutuwid mga kapatid, ang tubig ay ang nagaslas ng tubig ay musika sa pandinig. Pero sa mga tao na hindi tinanggap ang Panginoon, ang tubig na nagaslas ay kagalitan sa kanila. Para bagang may pagkapangyarihan. Pero sa atin, kaya mapalad tayo mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay mahiyan tulad ko sa kanyang presensya sa tubig na hindi nauubos, hindi nawawala at mahalaga sa buhay ng tao ang tubig. Sige sa akin, tinapay
nire-represent ko ang Sambalot. inihalin tulad ko ang tinapay sa aking sarili na kung saan ito Pagka tayo ay ay magkakain nagpapawin ng gutom at nagpapalakas at nagbibigay ng buhay. Na kung saan ay nire-represent ako ang tinapay sa salita ng Diyos na kung saan ay nagbibigay ng pag-asa at buhay sa bawat isa sa atin. Iba't ibang karakteristik, mayroong iba't ibang pag-uugali. Siya daw ay minsan ay makulit sa magulang, sa kapatid, matigas ang ulo. Bagamat siya daw ay mayroong mga taglay na katangian na minsan ay hindi tama. Ang Panginoon daw ay ito nakakapit pa rin daw siya sa ating Panginoon at ang Diyos daw ang nagtutuwid. Yun daw may Tunay yun, tunay. Tunay dapat ikaw. Go, Kyle! Baguhin mo! At napakaganda nga ng aming naging bahaginan sa hapong ito. Sobrang na-bless talaga ang bawat isa sa amin sa napakagandang mga mensahe na ibahagi namin sa isa't isa. Tunay na nagpapalago at nagiging kapakinabangan pagka nagkakasama-sama ang bawat Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So yun lang, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. May the Lord God bless you. Kaibigan mo siya, kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos.